Ginagawang kopra ang nyog na pinuputi niya. Wala ring direktang kita si Nelson dito. Diretso sa pamilya niya ang pera. Ang nakukuha lang daw niya, lapnos at sugat-sugat na kamay sa pagdausdos pababa sa puno ng nyog. 12 silang magkakapatid kaya halos sa kapitbahay na raw siya umaasa sa pang-araw-araw. Ang kaibigan niyang si Jeric, 12 taong gulang, tumutulong naman sa pagbibiyak ng nyog at pagpausok nito. Umakyat po at nagbiyak na yun. Tapos? At nagtapa. Talagang yan ay yung mga bata na yan, talagang tinuturuan namin para sila ay pag edad nila ng malaki na, yun, kaya na nilang kuha ng kanilang sarili. Maliban sa pagkukopra, nagbebenta rin sila ng buko. Nanghuhuli ng ligaw na ibon na inilala ko sa mga turista at nag-aalaga ng mga panabong na manok na mabili rin umano. Ang mga kasong tulad nito, ayon sa Marinduque, ang kailangang tutukan ng lokal na pamahalaan. Kung talagang marami na, so kailangan ng report at bigyan ng programa, ano ba talaga yung dapat natin gawin at bakit may child labor ngayon dito. Ngunit ayon sa gobernador ng Lalawigan, may sapat na programa ang pamahalaan sa kalagayan ng mga batang manggagawa. Meron tayong livestock program. Dispersal, meron tayo noon. Meron tayong haplos ni Bong na tinatawag. Ito yung mga short term. Nagbibigay ako ng puhunan with a minimum 1,000 to 4,000 pesos maximum. Pero bukod sa alternatibong pagkakakitaan, mahalaga ring maipatupad ng maayos ang batas. Sa ilalim ng Republic Act 9231, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatrabaho ng mga batang edad 15 pababa, lalo na kung nalalagay sa peligro ang kanilang kalusugan dahil sa bigat ng trabaho at lugar na pinagtatrabahuhan. Ngunit ang batas at ang programa ng pamahalaan walang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga kabataan. Naabutan namin si Gerald na naggagayak paalis sa bahay nila. Dalang hiram na kasuotan at lumang maskara, naglakad siya ng ilang kilometro. Umakyat sa isang bundok. At tumawid sa kalaparan ng Ilog Boak. Para lang makapagmulyon. Biyernes Santo kasi kaya merong Via Crucis o pagsasadula ng pagpako kay Jesucristo. Dito nagkita-kita sina Gerald, Nelson at Jeric. Miyembro pala sila ng Kapatirang Moryon, isang grupo ng mga Moryon sa Marinduque. Mainit ang kasuotan pero dahil panata, tuloy ang pagmumulyon. Sa kabila ng silang gamit at pagod sa trabaho ng umagang yon, masipag silang sumama sa lahat ng aktibidad. Mula sa mga parada, prosesyon, hanggang sa sinakulo. Sa inyo at hindi Walang bayad ang lahat ng ito. ang mga nasa katwiran. Wala
Walang allowance kundi pagkain lang. Sagutin ang pagkain namin sa tanghalian. Ang kwento ng mga batang muryon ng Marinduque. Dagdag sa listahan ng mga batang nasasabak sa pagtatrabaho sa murang edad. Pero sa gitna ng kanilang kahirapan at kawalan ng malinaw na programa ng pamahalaan, tuloy ang kanilang musmus na paniniwala na lahat ng ito ay malalagpasan nila. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Pag merong kailangan sabihing totoo, at maski na yung totoo ay may kinalaman sa pagbatikos mo sa maling ginagawa ng gobyerno, kapag kinakailangan pati maling ginagawa ng simbahan, I have always taken the risk. Ngayong Marso, magsasama sa iisang bahay ang Sex Bomb Girls upang ibigay ang isa na namang kwento ng katatawanan. Noong EDSA 2, isa rin ang dating kardinal sa mga sumuporta sa panawagan ng pagbaba sa pwesto ni dating Pangulong Joseph Estrada. Hindi raw natakot ang yumaong kardinal na mamagitan sa gitna ng krisis politika. Si Cardinal Sin ay sa isang banda, kapag meron siyang personal na conviction, personal na intuition, ang paboritong salita niya, intuition. Intuitive siya. Ay pinakikinggan niya yon at nagsasalita siya. Maski na minsan yung sasabihin niya at gagawin niya kontra sa CBCP. Ang tinaguri ang running priest na si Father Robert Reyes, isa pa sa mga paring hindi nangingiming magsalita laban sa administrasyon. Pag merong kailangan sabihing totoo, at maski na yung totoo ay may kinalaman sa pagbatikos mo sa maling ginagawa ng gobyerno, at kapag kinakailangan pati maling ginagawa ng simbahan, I have always taken the risk, even at the cost of my own future and welfare, to say it. Para sa kanya, hindi tumitigil ang moral na obligasyon ng isang pari, lalo na kung problema sa politika ang pinag-uusapan. Paano mo ihiwalay ang relihiyon, ang moralidad sa katotohanan na nangyayari sa lipunan? Bilang isang saradong Katoliko, naniniwala si Dolores Gumpal sa mga sermon at payo ng mga pari. Nakahanap daw siya ng kakampi mula nang manghimok ang ilang pari na sumama sa mga rally laban sa Pangulo. Natuwa ako kasi kumbaga kakampi namin sila. Kasi nung dati yung mga pari pa pag yung nagmimisa tapos 'di ba nagsisermon sila nung araw na sasama sa wag kayo sasama sa ganito. Ngayon sila na yung nagsasabi. Lalo raw nag-umigting ang kanyang pananampalataya dahil sa ipinapakitang suporta ng mga pari sa mga kilos protesta. Laban sa katiwalian! Katulad ko, di ba mahilig ako sa rally. Dati, yun nga, sinabi ko, hindi sila dati nag-uutos. Ngayon, kahit hindi man sila mag-uutos, lagi ako talaga pumupunta sa mga rally. Ngayon, na nag-uutos na sila, mas lalong lumakas yung loob